Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, resupply mission sa West Philippine Sea tagumpay na naman kahit na nakaharang ang barko ng China, 3 mangingisdang Pinoy na sawi sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Mahigit 100 sasakyang pandagat ng China ang sumunod at nagtangkang harangin ang 2 bangkang kahoy ng Pilipinas, na nagdadala ng mga supply sa mga tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea noong Miyerkules, October 4. Gayunman, sinabi ng National Task Force for West Philippine Sea, na ang rotation and reprovision mission na isinagawa ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay itinuring na matagumpay, sa kabila ng mga pagtatangka ng malaking bilang ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia, na harangin, harasin, at panghimasukan ang nakagawiang misyon ng rotation and reprovision, ang mga barkong pang-supply ng Pilipinas na Anaiza May 1 at Anaiza May 2, na sinamahan ng mga barko ng PCG ang BRP Cabra at BRP Sindangan, ay matagumpay na nakarating sa BRP Sierra Madre, sabi ng National Task Force for West Philippine Sea sa isang pahayag. Sinabi ng maritime security expert na si Ray Powell na hindi bababa sa 13 Chinese vessels ang namonitor sa lugar noong isinasagawa ang resupply mission, isa na rito ang isang CCG vessel na may bow number 4301 na umano'y sumunod sa BRP Cabra at BRP Sindangan, habang tinatahak nila ang daan patungo sa Sabines Shoal habang ini-escort ang mga Anaiza May supply boats. 2 karagdagang sasakyang pandagat ng CCG na may bow number na 5201 at 21551 ang nakita rin malapit sa shoal mula noong gabi ng October 3, at malamang na nasa lugar pa, nang isinasagawa ang misyon, sabi ni Powell, isang direktor sa Stanford University's Gordian Knot Center para sa National Security Innovation. Bukod dito, mayroong 10 Chinese Maritime Militia vessels na nakapaligid sa Ayungin Shoal, sabi ni Powell, na parang bumubuo ng barikada upang pigilan ang pagpasok ng mga supply boat. Sinabi ng National Task Force for West Philippine Sea na ang resupply mission sa Ayungin Shoal at ang pagpapanatili ng BRP Sierra Madre, ay bahagi ng regular na operasyon alinsunod sa domestic at international law, at sinisiguro ang kaligtasan at kagalingan ng ating mga nakatalagang sundalo. Ang mga misyong ito ay isang lehitimong pagpapatupad ng mga tungkuling administratibo ng pamahalaan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang 2016 Arbitral Award, at mga lokal na batas. Giit nito, pinuri rin ng task force ang mga tauhan ng AFP at PCG sa kanilang dedikasyon, determinasyon, at profesionalismo sa pagkumpleto ng resupply mission.
habang 3 mangingisdang Pilipino ang namatay ng aksidenteng mabangga ng hindi pa nakikilalang barko ang kanilang bangka sa labas ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Aggrieved by the fatal ramming of an identified vessel on a Filipino fishing vessel in the West Philippine Sea, resulting in the death and loss of 3 innocent lives. While the details remain unclear at this point, what is clear is that there has been a disregard for the lives of our fisherfolk, who are simply trying to make a living in our own seas. We will not rest until we get to the bottom of this incident and identify the vessels that rammed into our fisherfolk. Parang tumigil pa lang. Dinaanan lang talaga. Hindi siya nag-slow down. Hindi niya siguro napansin na. Tapos, hindi ko Ayon sa Philippine Coast Guard noong Miyerkules October 4, ang Filipino fishing boat na Darin ay nakadaong sa payaw nito na nasa humigit kumulang 85 nautical miles hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc, nang mabangga ito ng isang commercial vessel bandang alas 4:20 ng umaga noong October 2, ayon sa PCG, nasawi ang kapitan ng bangka at 2 tripulante ng FFB Darin dahil sa insidente habang nakaligtas ang 11 iba pang tripulante. Sinabi ng PCG na nagsagawa sila ng masusing pagsusuri sa marine traffic upang matukoy ang dayuhang sasakyang dagat, sa pamamagitan ng pag-cross-reference sa account ng mga survivors sa petsa at oras ng insidente. Sinabi nito na isang sasakyang dagat ang tumugma sa paglalarawan ng mga nakaligtas at ito ang Pacific Ana, isang barkong tangke ng crudo na nakarehistro sa ilalim ng bandila ng Marshall Islands. Sa pagbanggit sa account ng isang survivor, sinabi ng PCG na sakay ng FFB Darin ang kapitan ng bangka at 5 tripulante nito, habang ang 8 iba pa ay nakikibahagi sa pakikipagsapalaran sa pangingisda sa iba't ibang lokasyon malapit sa Bajo de Masinloc nang mangyari ang insidente. Dahil sa masamang kondisyon ng panahon na nagiging sanhi ng dilim, nabigo ang mga tripulante na sakay ng motherboat na may papalapit na hindi pa nakikilalang sasakyang dagat, na nagresulta sa isang banggaan na naging sanhi ng pagtaob ng motherboat. Sabi ni Belilo sa isang pahayag, ang mga bangkay ng mga nasawi ay narecover sa loob ng pilot house ng bangka ng mga tripulante ng FFB Darin dakong alas 8 ng umaga noong 2 ng Oktubre, inihatid ng 11 na nakaligtas na tripulante ang bangkay ng kanilang mga kasama sa Barangay Queito sa Infanta, Pangasinan gamit ang kanilang mga service boat. Dumating sila bandang alas 10 ng umaga noong 3 ng Oktubre at iniulat ang insidente sa PCG Substation Infanta. Samantala, sinabi ng PCG na makikipag-ugnayan sila sa mga tripulante ng Pacific Ana at sa susunod na port of destination ito para sa investigasyon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.